Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Campo Aguinaldo kung saan naroroon ang aming kasamang si Aya Macalma para bigyan tayo ng update tungkol sa kaganapan sa Zamboanga City. Waywaya, magandang hapon sa iyo. Sandro, nasa 2 barangay na lang nakatutok ang Armed Forces of the Philippines. Diyan nga po yan sa Zamboanga City dahil pinaniniwalaan na rin na maaaring nasa Santa Catalina at Santa Barbara na lang nagtatago ang kanilang leader na si Javier Malik. Ngayong araw ay ika-10 araw na umatake ang mga rebeldeng grupo sa Zamboanga na kung saan maging ang militar ay na nagtataka kung paano sila nakuha ng dagdag ng supply ng bala at ng baril o kung paano nila nga nasusustain ang pakikipagbakbakan sa security forces ng ilang araw. Pero siniguro ngayon ni Brigadier General Domingo Totaan na ngayon ay tiyak na paubos na ang supply ng baril ng grupong MNLF. Sa kabuuan, umaabot na sa 179, Sandro, ang casualties. Ito'y mula sa hanay ng militar, ng rebeldeng grupo, mga sibilyan at maging sa pulisya. Gayunman, Sandro, sa government casualties umaabot na sa 11 ang namatay, 105 rito ay wounded. Sa PNP, 3 namatay, 12 naman ang wounded. Mula sa rebeldeng MNLF, 86 ang namatay, 73 ang nag-surrender or na-capture nga ng mga otoridad. Habang sa mga sahani naman ng sibilyan, 7 po ang namatay at 67 po rito ang wounded. Samantala, kinumpirma ni Totaan na isa sa mga nag-udyok sa mga rebeldeng Moro National Liberation Front na magsagawa ng kilos protesta ay ang itaas ang bandila sa Zamboanga City Hall ay kapalit nito ay 10,000 piso. Gayunman, inaalam ng otoridad kung ang lahat nga ba ng mga MNLF na sumali o nasa kustodiyan nila ngayon ay pare-pareho ang kanilang statement. Tiniyak din ng AFP na they are also gaining ground and sa ngayon ay offensive pa rin ang kanilang taktika doon. However, hindi naman nila sinasabi sa atin in particular kung anong iba pa nilang taktikang ginagawa para nga matapos na ang sigalot na nangyayari dyan sa Zamboanga. Gayunman, inamin nga ay binanggit din ni General Totaan na sa press conference na katatapos-tapos lamang na mag-ahain sila ng kaso laban nga sa grupo. Ito nga yung international humanitarian law, ikakasuhan sila. Although hindi pa rin matiyak ni General Totaan kung may iba pang kasong balak isampa ang pamahalaan laban sa grupo. At Sandro, sa ngayon ay tumaas ang bilang ng mga displaced persons dyan or displaced na mga pamilya at mga tao dyan sa Zamboanga City. Ayon sa huling tala ng NDRRMC or National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa kabuuan, meron 6,533 na pamilya o 82,106 na individual ang apektado sa Zamboanga City. At Sandro, yan ang pinaka-latest update mula rito. Pakinggan muna natin ang pahayag ni Brigadier General Domingo Totaan, ang tagapagsalita ng AFP. Affected on this. There are 11 killed in action and 105 wounded in action. For the Philippine National, 3 killed in action and 12 wounded in action. So that gives us a total for the security forces of 14 killed in action and 127 wounded in action. On the civilian side, there are 7 reported that are killed and 67 wounded. Okay. On the members of the armed group, the Miswari faction of the MNLF, 86 were reported to have been killed and 93 having been arrested, captured, or surrendered. So that is a total of 179 as far as the strength of the MNLF Miswari faction is concerned. Samantala, Sandro, mabanggit ko lang pala na tumangging magsalita si General Totaan in regards about sa pagkaka-hostage di umano nga sa Chief of Police na sa Zamboanga na si Chiquito Malayo. Gayunman, ipapaubayan na nila ito sa Philippine National Police kung ano nga ba ang naging circumstance na nangyari sa kanya kahapon. Kung siya nga ba ay na-hostage o nakipagnegosasyon sa grupong MNLF. Sandro, yan ang pinaka-latest rito sa Campo Aguinaldo.
Maraming salamat sa iyo, Waywaya Makalma, nagulat ng live mula sa Campo Aguinaldo.